Let's go! Sarap pumaking dito. Ganda na kalsada niya. Gimaras, sobrang ganda. Pero mas masarap libutin to kung naka-X-Max tayo. Sarap ng Xbox! Grabe, sarap na mag-elephant dito. So meron tayong X-Max dito na all stock. So ganito ang itsura ng X-Max pag galing kasa. Pero mas masarap gamitin ng X-Max pag pormado na. So ganito ang X-Max pag ginawa ka na ni Boss Arch. Tara, isa-isayin natin yung mga kinabit namin dito at explain ko sa inyo anong purpose nito at para saan siya maganda gamitin. So unang-una nyo napansin yung upuan. Yes, yung upuan ng stock ng X-Max is medyo may katigasan. So nagpalit tayo ng smoke na comfort seat. Ito yung may 2 levels na seat at ito yung merong assistance dito sa likuran mo. So mas mababa to ng konti pero mas malapad to. Kinagandaan nito, mas marami akong seating position na kayang gawin sa lapad na to kaysa dun sa stock ng X-Max. At syempre, X-Max compartment. Alam ko lagi nang malaki yung compartment yan pero lagi pa rin kayo nabibite. Ano bang maganda sa X-Max? Di ba yung lagyan siya ng box? Ang problema nyo, may mapagkakatiwalaan ba tayong bracket? Kami meron pang X-Max. Ayan, K3, yung laser cut natin, yung tinesting natin kasama isa nating videographer, yung akala nila mababali at bubuwal yung tornilyo, isang taong ko nang gamit, buhay pa rin. Isa pa sa unang ina-upgrade sa X-Max is yung suspension niya. Swerte natin, meron tayong prototype ng race power dito. 1 out of 1 dito sa Philippines, exclusively for X-Max. Ito yung may 2 compression adjustment, merong high speed and low speed, rebound, compression. Yung dating pinagmamalaki natin 3, 4 na sila ngayon. So yung mga na-X-Max dyan, yung mga gustong magkaroon ng X-Max, nahin nyo to, tagtag kasi talaga. Sumunod, mags. Yes, since 1 year na siya, nagpalit na ako ng gulong. At ang pinalit nating gulong, ito, Michelin City Grip 2, na ang bad feedback is hindi nauupot. At syempre, pinartneran natin ng PRC mags. Ito yan, CNC all the way, harap at likod, gold ang build natin para sa X-Max na to. So, anong benefit ng pagkakaroon ng CNC mags? Plus points talaga yung forma. Number 2, yung gaang. So, ito, maliit na detalye to pero importante to. Tire hugger. Kung mapapansin nyo, lahat ng putik niya nandito lang sa area na to at di pupunta ron. Diba? Yun yung benefit nito. Pero, may tricky part. May mga nagbebenta niyan online, mag-ingat kayo na maigsi. Pag maigsi po yung nakuha nyo, halos useless siya. So make sure na tama yung length na makukuha nyo para magawa niya talaga yung pinaka-purpose niya. Windshield. Ngayon, yung X-Max windshield, ang problema, masyado siyang malaki para sa Filipino height. Diba? Hindi lang para sa akin Kayo, mga X-Max users dyan, ang dami yung nagpapalit ng windshield, binababaan nyo, bakit kamo? Yung complaint ninyo, pag nababasa siya, para siyang may grado. Ayoko naman totally nung pinakamababa dahil kailangan ko rin siya para hindi ako masalag ng hangin. So nag-install tayo nitong medium size, 330mm para sa ating X-Max at kasama na nito yung front garnish. Ang downside nito, hindi ka makapag-upgrade ng front side mirror. Dito sa X-Max natin, naglagay tayo ng matting. Yung stock kasi nito is rubber mat lang. So nilagyan natin ito ng alloy with the rubber grips at ang highlight nitong matting natin is kasama dito yung crash guard. At ang pinaka-purpose ng crash guard ko is hindi para sa banggaan or pagsasep lang, kundi lalagyan ng ilaw nating malalaki. Kasi ayoko nagbabracket sa unahan May mga gumagawa nun, may nagbabracket sa unahan, yun ang gusto nila. Pero ako prefer ko yung mas malinis na type ng installation. Tingnan nyo to, kung gaano ka-slick at ka-smooth yung design ng ilaw ko, kasama yung crash guard at matting sa mismong design ng X-Max natin. Diba? Pasok yan, left and right. Alam ko ang X-Max is komportable ng manibela. Yes, maganda, malaki, bulky. Ang problema, makulit si Boss Arch So in-upgrade natin to, ginawa ko ng alloy na may handlebar riser. Yes, mas mataas siya ng konti, mas malapit ng konti, at mas magiging relax yung biyahe mo. Ang downside lang nito, magmumukha siyang P6 kasi tatanggalin mo yung plastic shroud para ma-install mo tong alloy na to. Brake system. Yes, sa mga scooters, laging ina-upgrade yan. Bakit kamo? Wala po kasing engine brake ang scooter. Kaya kailangan mo magkaroon ng reliable at stable na brake system. Tapos nagkabilit tayo ng Adeline. Stock rotor disc, Adeline 4-pot. Stock yung hose natin, which is pwede mo i-upgrade ng steel braided para mas lumakas. At yung brake master natin na nandito is Racing Boy. So tanungin nyo ako, marami naman pong brand dyan, Adeline, ba't di pa Adeline yung binili mo? Pag naghanap ako ng pyesa, kunyari may nasira ako dito sa lever ko, kunyari ito, madali ako makakahanap ng partner. Hindi katulad dun sa Adeline, hindi pa available, lalo na yung brake master, yung piston pag nagka-problema, hindi available. Kaya ang ginawa ko, even though hindi namin tinitinda to, ito yung kinabit ko kasi yung accessibility ng repair
ng Breakmaster. So may performance tayong in-upgrade dito sa ating X-Max. At kung makikita nyo, pinalitan natin siya ng HIRC full set. Tapos in-explain din sa atin kung paano nga ba ginagamit at tinitimpla na maayos yung HIRC para sa X-Max. Pero si Boss Arch di na kontento. So naglagay tayo ng velocity cap. Ito po yung humihigop ng hangin. In-optimize niya yon para mas maganda airflow sa loob. Kumbaga ito binutasan niya po para mas lumakas yung higop ng hangin. Bakit ko kailangan na mas malakas ang higop ang hangin? Eh kasi nga po, pag lumaki ang exhaust, dapat lumaki rin ang intake. At syempre, alam nyo naman si V-Tour, naka-full system yan. Wheeling GP1 Carbon Edition. So ito yung exhaust ni V-Tour, Wheeling GP1 Carbon Edition. So sinadya namin to para sa kanya, tinimpla namin to para sa kanya. At ang elbow na kakabit sa kanya, ito, tangkita nyo naman. Blue, titanium Lodi. May kulang pa, may nakatago. Ito sa pinakailalim. Maglagay po kayo ng ganito. Kung naaalala nyo, nagkaroon ng issue yung mga NMAX B1 na lagi nababasag yung mga makina nila. Well, sa X-Max po, nangyayari din yun. Kaya naglalagay sila ng ganito. So, ito yung tinatawag nating skid plate. So, maliit na bagay, pero ang laking purpose niyan. Lalo na ako, nai-lowered ko to dati at sumayad na to sa bato. At nadala ako, ayoko nang maulit. At naalala nyo yung nangyari sa Tracer? Inanda natin siya, chinek, pati sparks plug, lahat, pati preno, nilinis. Tapos, baboom! Isang minor detail. Pabayaan natin lahat. Sira ang adventure. Let's go! Ayoko nang balikan yun. Kaya naglagay tayo ng skid plate. Iba sa mga binago ko rito is ito, yung side mirror. So ito yung Napoleon side mirror natin. Hindi ito bagay sa lahat ng motor. Especially doon sa mga mas maliliit na motor. Ang laki ng side mirror na to. Malaki pa to sa stock. Pero ang benefit nito is maiksi to sa stock. Kung mahilig kayo doon sa streaking side mirror, ito yung level up version niya. So bagay ito sa mga maxi scoot, sa big bike. Pero ako nagsabi sa inyo, napakamura lang itong side mirror na to. Yan, ito pa, cellphone holder. Itong napakaliit na bagay na to. Itong nagpapaganda ng bawat biyahe natin. Yes, itong maliit na plastic na to. Yes, marami nagkalat nito yung kulay pula, pero yun po yung mas mumurahing version. Applicable lang po yun sa mas maliliit na motor at kung mas malaki po yung motor niya at mas mabigat yung telepono ninyo, huwag nyo naman po isakripisyo. Bumili na po kayo ng medyo mas mataas ng konti. At itong size na to is pasok mismo yung quad lock case ninyo with the damper. So para siyang quad lock pero hindi siya quad lock. Ito ay ACCS phone holder ng maraming version with damper. So, para magawa natin yung masasayang biyahe, kailangan natin ng reliable na cellphone holder.